Ito po yung ginagamitan ng torch. Klase po ito ng waterproofing na kung saan sinusunog po siya. So nilulusaw po para makakapit po siya ng gusto. Sana po ipanoorin niyo para po makita po niyo kung paano po ito gawin step by step. Itong waterproofing na tinatawag po na membrane. Ito na po yung ating materials. Yung nakatayo po yun yung ating waterproofing po na membrane. Yung nasa lata po yun po yung primer. At syempre meron po tayong tangke po ng gas. Meron po tayong pang pit-pit. Ayan, yung bakal na kulay orange ang handle. At syempre meron po tayong torch. Ayan po. May hose po. At least 5 meters po yung haba. Sa mga nagtatanong po kung anong klaseng primer ang gamit natin, ito po, concrete primer blend with Saudi Arabia asphalt. Ito po yung ating waterproofing na membrane. Meron po itong 3mm ang kapal. At sa likod po nito, meron pong 180 sand. Yung para pong liha. Para po kakapit yung ating mortar. Tapos meron po itong 10 metrong haba. Ngayon po, ikakabit na po yung ating torch mula po sa tangke. Sa pagkabit po, kailangan maayos na maayos. Wala pong mintis. Kailangan wala pong singaw dahil napakadelikado po pagka magkaroon po ng singaw dahil malakas po ang apoy ng ating torch. So, kailangan pihitin mo ng isakto at higpitan mo para po wala po talagang singaw. So, ayan po, ihanda na po natin. Sisindihan na po para po simulan na po natin yung ating trabaho. Iinitin po natin, unahin po natin yung drainage, yung pinaka-drain po niya. At siyempre, maghanda po tayo ng membrane. Ayan po. So, magtabas po tayo ng maliliit para po may pasok ng husto doon po sa ilalim. At least 2 inches po yung ibaba mo. Ang didipinsahan po natin yung pagitan po ng PVC at yung konkreto. So kailangan pong dikitan po natin muna bago po natin natagan para wala po talagang mintis. Sa paggawa po ng waterproofing po namin, kailangan po ang basahan na basa po ng tubig. Dahil kailangan po nating i-press ng husto gamit po yung basahan na yan. At siyempre, kapag may din po natin ang husto yan, ang mangyari po niyan, makadikit po ng husto yung membrane doon po sa simento. Mga boss, paano ba tayo maglagay ng primer? Ang paglagay po ng primer sa surface ay gagamitan po ng brush o kaya paint roller. At bago po natin i-apply yung ating primer, kailangan yung pinaka-surface po, kailangan tuyong-tuyo siya. Kailangan malinis na malinis, walang alikabok. Dahil kapag meron pong kahit maliit lang na butil ng pinagtiktikan o simento na maliliit, na bukol-bukol po na simento na hindi po nakadikit mismo doon sa simento, yung hiwalay po siya. Pag pinatungan po natin yan ng primer, sumasama siya siyempre dahil hindi po siya nakadikit. At kung matamaan po ng torch, yung maliit na butil na yon, puputok po yun. So, para kang nagluto po ng popcorn, pumuputok-putok siya na maliit at delikado po pag tumama po sa ating balat, lalong-lalo na sa ating mata. Kaya malaking factor po ang paglinis po ng maayos dito po sa trabaho na ito. Dahil kapag hindi po natin maayos na ng linis, ay maaaring madisgrasya po tayo. So yan po ang iniiwasan po dito.
po lagyan ng membrane yung nasa ilalim po ng drain. So lalatagan na po siya ng buo. Ang ginagawa ng ating kasamahan ay binubutasan po yung tapat mismo ng drain para doble po yung kanyang depensa. So hindi mo siya bubutasin ng pabilog, kundi hiwain mo lang siya at itutupi mo yan mamaya pagka nainit na po yan. So pagmasdan yung mabuti kung paano po ang technique nito, dahil makikita niyo kung paano siya lusawin at paano po siya unti-unting idikit yung ating membrane na yan. Ayan. Ngayon po makikita ninyo kung paano po ilatag, kung paano po latagan yung buong surface po. So siyempre magmula po kayo doon sa dulo, kahit saan pong magkabila ang dulo, kung doon po sa kabila o dito po sa kabila na yan. So unti-unti pong sinusunog ngayon ng ating kasamahan yung membrane, at kung napansin po ninyo, unti-unti po niyang inuusog pa forward po. Ayan. So napaka-importante po ng basahan. Ayan po yung ginagamit po ng ating kasamahan. Basa po yan ng tubig para po ma-press ng husto, dahil hindi mo naman basta mahawakan yan kung kamay lang. So kailangang may depensa yung kamay mo, basahan po para makadikit po ng husto. So napaka-importante po ng mga ganitong klaseng nasa kilikili, dahil maaari pong pag hindi mo may dikit ng husto yan mismo diyan sa kilikili na yan ng konkreto, maaaring magkaroon po ng leak. So kailangan dikit na dikit po yan mismo sa kanto bago nyo po itupi yung sa taas. Kailangan idiin ng husto yung kanto na yan. Ngayon po niro-roll na po ng ating kasamahan yung membrane po para idikit na po yan ng buo yung ating waterproofing po na membrane. So nakadikit na po yan kaganina yung kabilang dulo. So ngayon susunugin na po yan para maidikit po yung buong rolyo na yan. Ayan po. Sa ganitong klaseng trabaho, kailangan ang technique lang po dito, alam mo kung gaano kasunog yung membrane na yan na para makadikit po siya ng husto. Hindi po siya pwedeng sunog na sunog, dahil kapag sunog na sunog siya, masusunog po yung buong membrane at mapituhan po yung nasa ibabaw. Yung pinakita ko po sa inyo kaganina na meron pong sand o buhangin na number 180. Yung doon po siya kakapit yung ating mortar kung sakali itatapin na po natin o itatiles po natin. So kailangan hindi po masira yung buhangin na yun nasa taas. At pangalawa, pagkasunog na sunog, maaaring maputol po yung fiber matting na nasa loob po. Meron pong matting po yan na fiber para
proteksyon para hindi po pag nag-crack man yung simento, mapipigilan po niya kahit papaano mapigilan. So iniiwasan po na hindi masunog yung pinakaibabaw para po nga hindi siya maputol yung ating fiber matting na nasa loob. At hindi rin po pwede na kulang po yung pagkasunog dahil hindi po siya makadikit ng husto doon po sa konkreto. So kailangan pansinin ninyo kung gaano po kasunog yung membrane. So pansinin niyo yung nasa ilalim, kumukulo po siya, nalulusaw po siya na akala mo lava po ng bulkan. So katamtaman po yan para kumapit ng husto yung coal tar na yan sa simento dahil nalulusaw nga po siya. Ayan po. So kapag natuyo po yan, hindi na po basta-bastang mabaklas yan. Ayan. Kapag madali po siyang matanggal, kung tanggalin ninyo ay ibig sabihin hindi po maganda ang pagkasunog. So sa ganyang klaseng lusaw, yan po ang katamtaman po talaga at hindi po basta-bastang magkaroon po ng leak. So naway may natutunan po kayo dito sa ating episode na ito kung paano po maglatag ng waterproofing na membrane po. At kung kayo po ay baguhan lang sa ating channel, naway isubscribe na niyo ako with notification bell nang sa ganon isa po kayo sa unang makapanood kung ano man yung ilalabas natin na video dito po sa ating channel. Mag-iwan po kayo ng like kung nagustuhan po ninyo, mag-share po kayo, at kung meron po kayong mga katanungan, kung pwede doon po kayo mag-message sa ating FB page na Paint and Varnish Solution. So hanapin nyo lang po yon sa Facebook at doon po kayo mag-comment para po mas madali po kayong ma-reply. Ayan. Dahil ang ugali po kasi sa tuwing gabi po ako nagre-reply sa ating channel. Pero kapag doon po kayo mag-message sa ating FB page na Paint and Varnish Solution, maaring hindi po abuti ng gabi. Ma-replyan ko kaagad kayo dahil mahilig po akong sumilip po sa ating Facebook page. So yun lamang po. Marami pong salamat sa inyo at God bless po.